Ang Eukaristiya ang tugon ng Diyos sa pinakamalalim na gutom ng isang sundalo. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Sunday, June 7, 2026, at ginugunita po natin ang dakilang kapistahan ng Corpus Christi, ang kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo. Sa ating serbisyo, marami tayong pangangailangan. Nais nating maging matagumpay ang ating karira. Nais nating mabigyan ng magandang buhay ang ating pamilya. Nais nating magkaroon ng seguridad at kapayapaan. Nais nating maging matatag sa gitna ng mga hamon ng buhay. Ngunit kahit mayroon na tayong ranggo, sweldo, medalya o tagumpay, minsan may nararamdaman pa rin kakulangan sa ating puso. Bakit? Dahil ang pinakamalalim na gutom ng isang tao ay hindi pera, ranggo o tagumpay. Ang pinakamalalim na gutom ng tao ay ang Diyos. At ngayong kapistahan ng Corpus Christi, sinasabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ako ang makakapuno sa gutom ng inyong puso." Sa unang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomeo, chapter 8, verses 2 to 4 and 14 to 16, sa ilang nagutom ang mga Israelita. Pagod sila, nalilito, hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila. Ngunit hindi sila pinabayaan ng Diyos. Pinakain sila ng mana mula sa langit at itinuro niya sa kanila. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Na mga kapatid, mahalaga ang pagkain, sweldo at mga benepisyo. Ngunit hindi nito kayang punuin ang kaluluwa. Maraming tao ang may pera, ngunit walang kapayapaan. May tagumpay, ngunit walang kasiyahan. May ranggo, ngunit walang direksyon. Diyos lamang ang makakapuno sa gutom ng ating puso. Sa ating ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korento, chapter 10, verses 16 to 17, ipinaalala ni San Pablo na dahil tayo ay nakibahagi sa iisang tinapay, tayo ay nagiging iisang katawan. Bilang mga sundalo, mahalaga ang pagkakaisa. Sa isang misyon, hindi maaaring kanya-kanya. Kailangan ang pagtutulungan. Kailangan ang pagtitiwala. Kailangan ang pagkakapatiran. Ganito rin sa Eukaristiya. Kapag tumatanggap tayo ng komunyon, tayo ay pinag-iisa ni Kristo. Tayo ay nagiging isang pamilya. Tayo ay tinatawag na magpatawad at magmahal. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Juan, chapter 6, verses 51 to 58, malinaw na sinabi ni Jesus, "Ako ang buhay na tinapay na bumaba mula sa langit. Ang aking laman, ang tunay na pagkain. Ang aking dugo, ang tunay na inumin." Hindi simbolo lamang ang tinutukoy ni Jesus. Ibinigay niya ang kanyang sarili. Sa bawat misa, pinapakain tayo ni Jesus ng kanyang katawan. Pinalalakas niya tayo para sa ating mga laban sa buhay. Binibigyan niya tayo ng lakas para sa ating misyon. Ang Eukaristiya ay hindi lamang banal na tinapay. Si Jesus mismo ang ating tinatanggap. Na mga kapatid, sa buhay militar, kailangan natin ang pagkain upang lumakas ang katawan. Ngunit, kailangan din natin ang espiritual na pagkain upang lumakas ang ating loob. Kapag pagod na tayo, si Jesus ang ating lakas. Kapag tayo ay natatakot, si Jesus ang ating tapang. Kapag tayo ay nawawala ng pag-asa, si Jesus ang ating pag-asa. Kaya hindi tayo nagsisimba dahil obligasyon lamang. Nagsisimba tayo dahil kailangan natin si Jesus. Siya ang tinapay ng buhay, siya ang lakas ng sundalo, siya ang kasama natin sa bawat misyon. Sa tuwing tatanggap tayo ng banal na komunyon, tanungin natin ang ating sarili, ako ba ay tunay na nagtitiwala kay Jesus? Ako ba ay namumuhay
sa pagmamahal at pagkakaisa? Pinapayagan ko ba sa Jesus na maging lakas ko sa araw-araw? Tandaan, ang pagkain ay nagpapalakas ng katawan. Ngunit ang Eucharistia ang nagpapalakas ng kaluluwa. At ang sundalong malapit kay Kristo ay hindi madaling matalo ng anumang pagsubok. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, Ikaw ang tinapay ng buhay. Palakasin mo ang aming mga sundalo at lahat ng mga nasa serbisyo sa kanilang misyon at tungkulin. Kapag sila ay napapagod, maging lakas kanila. Kapag sila ay nanghihina, maging pag-asa kanila. At naway maging instrumento sila ng iyong pagmamahal at kapayapaan sa kanilang pamilya, unit at bayan. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.